Kamusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-click ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pa na upload. Maagang nagising si Ramona. Ito ang unang araw na magsisimula siyang magtrabaho bilang kasambahay sa mansyon. Mabilis siyang tumayo sa pagkakahiga at nagtuloy sa banyo upang maligo na. Pagkatapos niyang maligo ay isinuot niya ang uniformeng binigay sa kanya ni Manang Belen kagabi. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa full body mirror na nakasabit sa dingding ng kanyang silid. Napangiti siya nang makita ang kanyang sarili na mubagay sa katawan niya ang uniforme. Para nga itong isinukat sa kanya. Inayos niya ang kanyang buhok na pamesiban upang makapagsimula ng maglinis. Lumabas na siya ng kanyang silid. Nagtuloy siya sa kusina na para lamang sa mga katulong. Napasipol si Neil na makita si Ramona na naglalakad palapit sa lamesa kung saan siya nakaupo at kumakain ng agahan. "Hoy Neil, wag mo nga binabastos si Ramona at ako makakalaban mo, unggoy ka," saad ni Myrna. Pagkatapos mag-agahan ay nagkanya-kanya na ng paglilinis ang bawat kasambahay sa labas at loob ng mansyon. Pagod na napahiga si Ramona sa kanyang kama matapos ang maghapong paglilinis ng kabahayan. Ilang sandali pa ay hindi niya namalayang nakatulog na pala siya sa sobrang pagod na naramdaman. Nagising si Ramona sa katok mula sa pintuan ng kanyang silid. Mabilis na napatayo si Ramona upang buksan ang kanyang pintuan. "Ramona, pinasasabi ni Manang na ilagay mo daw lahat ng plantsyang damit ni Sir sa kanyang silid bago pa siya makauwi," wika ni Olive na nakangiti. Nagmamadaling tumungo si Ramona sa silid ng amo at isa-isang inayos ang mga mamahaling damit ng amo sa closet nito. "Ang bango talaga ng loob ng silid na ito, hindi amoy matanda. Pero pagkakaalam ko, matandang binata yata si Sir Miguel," bulong niya sa sarili habang sinasabit sa hangiran ang mga mamahaling damit. Matapos gawin ang mga pinag-uutos sa kanya, ay dali-dali siyang lumabas sa silid na iyon. "Mahirap na, ayokong abutan ng amo namin dito," bulong niya sa sarili. Bumalik siya sa maid's quarter upang maligo. Pakiramdam niya naglalagkit na siya. "Ramona, Ramona," sunod-sunod na katok ni Manang Belen sa pintuan. "Sandali lang po, Manang Belen, lalabas na po ako." Pagbukas ng pintuan ay nakangiti siyang sinalubong ni Manang Belen. "Dumating na si Sir, maghain na kayo ng hapunan at may kasamang bisita ang amo natin. Bilisan nyo," masayang wika ng matanda. Nagmamadali silang lahat sa pag-aayos ng lamesa. Naririnig nila ang kanilang masasayang usapan. Puro lalaki ang bisita ng amo niya, pero hindi niya ito nakikita dahil nasa living area ang mga ito. Pagkatapos nilang maghain ng hapunan, ay bumalik siya sa kanyang silid. Habang papunta sa kanyang silid, ay may narinig siyang tumawag kay Manang Belen. "Manang Belen, kamusta naman po kayo dito?" Napasilip siya sa likod ng pader at tiningnan ang lalaking kausap na matanda. "Ginulat mo naman ako, JB. Manang, hindi ka pa rin nagbabago. Magugulatin ka pa din," saad ng binata. JB pala ang pangalan ng lalaking yon. Ang ganda ng boses. Hindi ko siya nakita dahil nakatalikod, pero palagay ko mukha siyang gwapo, bulong niya sa sarili. Biglang humarap si JB sa may gawin niya at nagulat siya na nakita siya nitong mukhang magnanakaw na nakasilip sa kanila. Nakatitig ito sa kanya na parang manghang-mangha sa nakikita. Sa sobrang takot ay nagmadali siyang tumakbo sa silid niya. "Mga iho, halina at maghapunan na kayo. Nakahanda na ang lamesa," wika ni Manang. Masayang nag-uusap ang limang magkakaibigan nang biglang sumabat si JB. "Manang, habang kausap kita dito kanina ay may natanaw akong isang babae. Sino po siya?" Napatingin ang lahat sa tinura ni JB. Si Manang naman ay nagulat at napaisip. "Aba iho, sino bang babae ang sinasabi mo? Lahat ng kasambahay dito ay puro babae, kaya hindi ko masasagot kung sino sa kanila ang nakita mo," sagot ni Manang kay JB nang ngiting-ngiti habang may iniisip. Isang spoon ang tumama sa balikat ni JB. "Aray! Ano bang problema mo?" sabi ni Miguel kay JB.
Kung ano-ano kasi ang iniisip mo, kaya kung ano-ano ang nakikita mo. Gagi, mabilis na sagot ni JB. Hey Miguel, I saw a girl earlier. Who is she? Tanong niya kay Miguel. Kumunot ang noo ni Miguel sa tanong ni JB. I don't know pre, maybe isa sa mga katulong ko. Don't tell me pati katulong papatusin mo. Natatawang sabi ni Miguel. Hindi na kumibo si JB at nagpatuloy na silang kumain ng hapunan. Masaya silang naghahapunan ngayon, tapos na kasing kumain ang mga amo nila. Ang gugwapo talaga nila, no? Litanya ni Myrna. Oo nga, ang sarap nilang yakapin. Sagot ni Olive. Sus Mariosep kayo mga bata kayo, magsitahimik nga kayo at baka mamaya marinig kayo ng amo natin at mapagalitan pa kayo. Saway ni Manang kay Myrna at Olive na hanggang ngayon ay kinikilig. Manang, yun pong JB na kausap nyo sa kusina kanina. Kaibigan po ba yon ng amo natin? Tanong ni Ramona kay Manang. Oo, makulit yung batang yon at maloko, kaya iwasan nyo ang taong yun ha? Sabi ni Manang. Barkada po siya ni Sir Miguel? Oo, iha. Magkababata ang 5 yon at sabay-sabay na lumaki. Nagulat siya sa sagot ni Manang. Akala ko matandang binata si Sir Miguel. Nagkamali pala ako. Nasa mid si Myrna na kinakain niya at naibogan niya kay Olive na ngayon ay di pa rin tumitigil katatawa kahit na puro kanin na ang mukha at dibdib niya. Grabe ka Ramona, sakit na ang tiyan ko sa'yo. Saan mo naman nakuha ang balitang yan? Natatawang tanong ni Myrna sa kanya. Ang kasamahan niyang mga kasambahay, guard at hardinero ay nagtawanan na rin dahil sa nasabi niya. Hiyang-hiya siya at napayuko. O siya, tama na nga yan at tapusin na yung pagkain at makapagligpit na tayong lahat. Saad ni Manang Belen. Alam mo Ramona, 27 years old pa lang si Sir Miguel at sa kanilang magbabarkada, siya ang pinakagwapo. Saad ni Olive. Pinakagwapo? Ibig sabihin, may mas gwagwapo pa kay Sir JB? Tanong niya sa sarili. Pinilig niya ang kanyang ulo para iwasang mag-isip ng kung ano-ano. Maya-maya ay narinig niyang tumatawag ang isang lalaki kay Manang. Manang! Manang Bilen! Tawag nito. O Andrew, sandali lang at papunta na ako dyan. Sagot ni Manang at nagmamadaling pinuntahan ang binata. Sumilip siya kung saan naroroon ang bisita ng amo niya. Pero hindi niya ito matanaw. Naririnig niya lamang ang mga boses nila pero ayaw niyang lumabas sa pwesto dahil paniguradong makikita siya ng mga ito. Bumalik siya sa kusina ng mga katulong. Olive, ako na maghuhugas ng mga ito. Aniya. Sige, ikaw na dyan at ako na bahala maglinis dito. Mabilis silang natapos at nagkanya-kanya na silang pumasok ng kanilang silid. Pagpasok niya ng silid ay dali-dali niyang inilak ang pinto. Kailangan niyang maligo. Pakiramdam niya ay pawis na siya. Pagkagaling sa banyo ay kagad siya nagtungo sa kama at nahiga. Iniisip ang mukha ng nakitang lalaki, si JB. May mas gugwapo pa pala sa mukhang iyon, nasambit niya. Ngayon ay naku-curious siyang makita si Sir Miguel. Ilang araw na din siyang nasa mansyon pero hindi pa rin niya alam kung ano ang itsura nito. Bagamat may mga larawang nakasabit sa dingding at nakadisplay sa loob ng mansyon, hindi mo ma-figure out sapagkat bata pa ang nasa larawan. Matapos ang masayang hapunan, ay nagtungo ang magkakaibigan sa minibar at doon ay nag-inuman. Si JB ay walang ginawa kung hindi magtanong kung sino magandang babae ang nakita niya kanina. Pre, I swear to you, she's not just an ordinary girl. She looks so innocent with angelic face. Gorgeous, sabi ni JB. Nailing na lamang si Miguel sa kaibigan. I know you were a playboy, but I never thought na gorgeous ang tingin mo sa isa sa aking mga katulong. Lahat na lang talaga pinapatos mo. Hindi nagtagal ay umuwi na rin ang mga kaibigan niya. Hindi naman siya lasing dahil hindi naman siya gaanong uminom. Umakyat na siya sa kanyang silid upang magpahinga. Dumiretso siya sa kanyang bathroom at doon ay nagbabad sa masarap at warm na tubig. Pagkatapos maligo ay dumiretso siya sa walk-in closet para magbihis. Umupo siya sa gilid ng kama at kinuha ang kanyang cellphone. Napakanot ang kanyang noo nang makita ang text message ni JB. Pre, I can take her out of my mind. Sino ba ang sinasabi ng lalaking ito? Napailing na lamang siya. Pinatay na niya ang kanyang cellphone at nahiga sa kanyang kama. Maya-maya ay napabaligwas siya. Teka,
May bago nga pala kong katulong. Siya kaya ang tinutukoy ni JB? Bulong niya sa sarili. Dali-dali niyang hinanap ang folder kung nasaan ang nilalaman ng impormasyon ng bagong kasambahay. Nahagip ng mata niya ang folder sa ibabaw ng kanyang side table. Binuklat niya ito at isa-isang binasa ang mga nakasulat doon. Ramona Villapuente. What a beautiful name. Habang isa-isa niyang binabasa ang dokumento ay may nahulog na larawan. Pataob itong bumagsak sa sahig at tiningnan ito. Tumaas ang isang kilay nito at tinampot ang larawang nahulog. Napatitig siya sa larawan. Ito ba si Ramona Villafuente, ang bago naming katulong? Napakaganda niya at hindi siya mukhang katulong. Well, actually, hindi siya bagay maging katulong. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Ano ba tong naiisip ko? Maaring napakaganda niya sa larawang ito, pero hello, usong-uso na ngayon ang filter at kung ano-ano pang kababalaghan sa kamera para magmukha kang isang diyosa. Ibinalik niya ang lahat ng papel sa loob ng folder at nahiga ng muli. Bukas ko na lang siya kakausapin ng personal. Kinaumagahan ay maaga siyang nagising. Pagbukas pa lamang ng pintuan ay naamoy na agad niya ang niluluto sa kusina. Bumaba siya upang tingnan kung tapos na magluto si Manang Belen. Good morning, Manang. Bati nito sa mayordoma. Good morning din, iho. Napakaaga mo namang gumising. 6:00 pa lamang, di ba wala ka namang pasok ngayon? Saad ni Manang. Sanay na po akong gumising ng ganito kaaga, Manang. Madalas ganito ako kaaga nagigising kahit pag sa kondo ako natutulog. Sagot niya. O siya. Maupo ka na dyan at tapos na ako magluto. Ipaghahain na kita at igagawa na rin kita ng kape. Naupo siya at pinanood si Manang Belen habang naghahain sa hapagkainan. Kamusta po ang ating bagong kasambahay? Hanggang ngayon po hindi ko pa siya nakita dito sa loob ng mansyon. Baka naman tatamad-tamad ang baguhang yun ha? Tanong niya habang umiinom ng kape. Nako iho, huwag kang mag-alala dahil masipag na bata si Ramona. Mabilis na sagot ni Manang. Nako, anong oras na ba? Biglang napabaligwas si Ramona. Pagtingin niya sa kanyang cellphone ay nakahinga siya ng maluwag dahil 6:30 pa lang naman pala. Mabilis siyang tumayo at dumiretso sa loob ng kanyang banyo upang maligo. At makapagsimula na sa mga gawaing bahay na nakatoka sa kanya. Itinali niya ang kanyang buhok na pamesiban upang mas maging komportable siya. Masyado kasing mahaba ang kanyang buhok na wavy at wala din namang planong pabawasan ito. Nagbihis na siya ng uniforme at dali-daling lumabas upang makapag-agahan muna. Good morning po sa inyong lahat, bati niya sa kanyang mga kasamahan. Hay nako, mas maganda ka pa sa umaga, bati ni Myrna. Tara, kain na tayo, aya naman ni Olive. Habang kumakain sila ng agahan, ay masyado siyang naiilang sa mga titig ni Neil. Hoy Neil, baka naman matunaw na niyan si Ramona, pabirong sabi ni Myrna. Napakabot sa batok si Neil sa bayo ko. Nako, yung hard din ang titigan mo at baka mamaya ay may makitang patay na bulaklak doon ng amo natin. Ikaw ang patay sa masungit nating amo, saad ni Olive. Nagtawanan ang lahat maliban sa kanya. Hindi pa niya kasi kilala ang amo nila. At base sa usapan, mukhang masungit si Sir Miguel. Pagkatapos ng masayang agahan, ay nagkanya-kanya na sila ng gawaing bahay. Nakasalubong niya si Manong Berting. Iha, nakita mo ba si Manong Belen? Talagang matandang yan, mamamalengke daw kami, abay hanggang ngayon wala pa. Nagpapaganda naman yan para sa akin. Pabirong sabi ni Manong Berting. Palabas na po si Manang. Nakita ko po siyang gumagawa ng listahan kanina lang. Pakihintay na lang po. Ah, ganun ba? O siya, sa sasakyan ko na lang siya antayin. Salamat, Iha. Habang nagwawalis siya sa may hardin, pakiramdam niya ay may nakatitik sa kanya. Nagpalingalinga siya pero wala naman siyang nakitang tao. Kinalabutan siya bigla sa naisip na baka may maligno at multo dito. Nagmamadali niyang tinapos ang kanyang pagwawalis dahil sa mga bagay na naisip niya. Pagkatapos niya magwalis ay bigla siyang tumakbo pero laking gulat niya nang bigla siyang tumama sa pader. Ay mali, hindi pala ito pader. OMG, isang matipunong dibdib. Napaangat siya ng tingin sa taong nabundol niya. Bigla siyang natuod sa kinatatayuan niya. Ang kabog ng dibdib niya, bakit ganito? Sino ba ang napakagwapong lalaking nasa harapan ko? Ang matangos niyang ilong, kulay abong mata,
Brown na buhok na medyo may kahabaan ng kaunti na nililipad ng hangin ang nakatabon sa kanyang mukha. Ang labi niya na namumula at napakanipis. Napanganga ako at hindi kumukurap sa taong kaharap ko. Napakagwapo niya. "Are you done eye-raping me, ha?" Malamig at walang emosyong sabi sa kanya ng binata. Napatras siya bigla at nahimasmasan at sa kasamaang palad sa kanyang pag-atras ay na-out of balance siya kaya napaupo siya sa sahig. "Get up!" utos ng supladong lalaki sa kanya. Nagmamadali siyang tumayo at pinagpagan ng kanyang uniforme. "Who are you? Tell me your name." Tanong ng lalaking kaharap niya. "Ako po si Ramona, sir. Ako po ang bagong katulong sa mansyong ito." Nakayuko niyang sagot. "Eyes on me, woman," utos niya. Iniangat niya ang kanyang mukha at tumingin sa kaharap. Nailang siya sa paghagod niya ng tingin sa kanya mula ulo hanggang paa. "Go back to work," saad niya, at tuluyan na siyang iniwan sa hardin. Napahawak siya sa kanyang dibdib, ang kabog ng puso niya, di niya maintindihan kung bakit ganoon. Nilingon niya ang bulto ng gwapong yon habang papalayo. Dinampot niya ang walis at lumakad na siya papunta sa likuran ng bahay upang doon naman maglinis. Habang nagwawalis siya sa likurang bahagi ng mansyon ay napakanta siya. "Wow, Ramona, ang ganda naman ng boses mo." Manghang saad ni Neil. Ngumiti lang siya at nilapitan siya ng binata. "Akin na yung walis, ako na ang gagawa ng trabaho mo," sabi niya. "Naku, trabaho ko to. Gawin mo na lang ang trabaho mo at baka makita pa tayo ni Manang. Mapagalitan pa tayo. Hindi ko kayo binabayaran dito upang maglandian sa pamamahay ko." Isang baritonong boses ang gumulat sa kanila. "Sir Miguel, kayo po pala. Pasensya na po, sir. Gusto ko lang po sanang tulungan si Ramona sa trabaho niya." Nakayukong paliwanag ni Neil. "Sir Miguel, Diyos ko, siya pala ang amo namin," bulong niya sa kanyang isipan. "At bakit? Tapos ka na ba sa trabaho mo dito, ha?" Asik sa kanya ng kanilang amo. Sir, pasensya na po kayo," nauutal na sabi ni Neil. "Go back to your work or you are fired," asik ng kanyang amo. Nakakatakot ang mga titig ng aming amo. Hindi ko maintindihan pero parang galit siya sa aming dalawa ni Neil nang mahuli niya kaming nag-uusap. Tatalikod na sana siya nang biglang magsalita ang kanyang amo. "And you, woman, you are not here to flirt. You are here to work, so do your job." Galit na asik sa kanya ng kanyang amo. "Yes, sir," takot niyang tugon. Pagkaalis ni Sir Miguel ay bigla siyang napahawak sa kanyang dibdib. Kumakabog ito na parang aatakihin sa puso. "Nakakatakot naman ang ugali ng amo namin," bulong niya sa sarili. Ngayong nagkita na si Miguel at Ramona, kayanin kaya niya ang kagaspangan ng ugali ng amo niya? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po!